Ikaw ang pag-asa, ang salita mo'y ligaya, pag-asa ko sa tuwina. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, matapos pakainin ang mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala nasa laot na doon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinalabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo iyan, paparehanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Napakaliit ng iyong pananalig," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-alinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang ebanghelyong napakinggan po natin ngayong gabi ay ang pagpapatuloy ng ebanghelyong napakinggan natin nung nakaraang linggo. Kung matatandaan natin at balikan natin kaunti yung kwento nung nakaraang linggo, ito yung kwento na si Jesus, pinakain niya ang higit kumulang 5,000 tao gamit lamang ang 5 tinapay at 2 isda. At paano niya iyon napakain, yung ganong karaming tao, sa pamamagitan ng paggawa ng himala. Pero bago pa iyon, si Jesus, bago siya gumawa ng malaking milagro, siya muna ay napag-isa. Siya muna ay nanalangin at siya muna ay nanahimik. Ngayon, sa tagpong ito ng ating ebanghelyo, makikita natin na parang ganun pa rin yung pattern ni Jesus. Bago siya lumakad sa ibabaw ng tubig upang sagipin ang kanyang mga alagad na binabayo ng mga malalakas na alon, si Jesus, nung pinauwi niya yung mga taong pinakain niya, umakyat siya ng bundok, nanahimik, naging mapag-isa, at nanalangin sa kanyang Ama. Ang ating Panginoong Jesus, bago siya gumawa ng mga malalaking desisyon sa kanyang buhay, bago siya gumawa ng mga dakilang bagay,
ito muna yung ginagawa niya. Nananalangin ng tahimik, nagiging mapag-isa. Ito yung unang aral sa atin ng Ebanghelyo ngayon. Bago tayo gumawa ng isang malaking desisyon sa ating buhay, tayo ba ay nananahimik muna? Tayo ba ay nag-uukol ng panahon upang mapakinggan natin yung tinig ng Diyos na nangungusap sa atin sa katahimikan? Hindi ko po alam sa inyo, siguro yung ibang mag-asawa dito bago kayo ikinasal, siguro ang ipinayo sa inyo, wag muna kayo magkita. Bago kayo ikasal, mga araw, mga linggo, bago kayo ikasal, wag muna kayo magkita. Wag muna kayo mag-usap. Maging mapag-isa muna kayo. Hindi para panabikan ninyo ang isa't isa pag nakita kayo sa kasal. Siguro pwede yon. Pero isang dahilan ay upang kilatisin natin sa ating kalooban. Ito ba talaga yung kalooban ng Diyos sa atin? At upang kilatisin natin sa ating pananahimik, kaya ko bang tindigan yung aking paninindigan? Alam niyo po, mga araw o mga isang linggo bago din ako maordinahan, hindi yung payo sa akin nung isang senior na pari namin. Sabi niya, bago ka maordinahan, huwag ka muna kumausap ng ibang tao. Manahimik ka muna, maging mapag-isa ka muna. Pakinggan mo yung tinig ng Diyos. Ito ba yung kalooban niya sa iyo? Ang ating Panginoong Hesus, oo nga siya'y anak na ng Diyos at pinapanginoon na natin, pero kailangan pa rin niya ng mga panahon na siya ay manahimik, mapag-isa, at mapakinggan yung tinig ng kanyang amang Diyos. Siguro sa puso ni Jesus, tinatanong niya, ito ba yung kalooban mo sa akin, o Ama? Ito ba yung dapat kong gawin sa mga tao? Ito ba yung dapat kong gawin? Ito'y isang hamon sa atin ngayon, na kadalasan nakakalimutan ng manahimik. Bigla na lamang tayong sumusugod sa mga desisyon natin sa buhay. Bakit? Kasi nakaka-excite eh. Gusto ko na mag-asawa, gusto ko na magtrabaho, gusto ko nang gawin agad ito, nang hindi man lamang naglalaan ng panahon na pakinggan yung tinig ng Diyos sa katahimikan. Ngayon, sa isang bahagi ng ating ebanghelyo, napakinggan natin na si Jesus, pinauna niya yung mga alagad sa ibang ibayo upang doon naman sila mangaral ng mabuting balita. Pero bago sila makatawid, kailangan muna nilang sumuong sa isang bagyo sa karagatan. At si Jesus, habang ang kanyang mga alagad ay binabayo ng mga malalakas na alon at tumaharap sa malaking suliranin sa dagat, nagtungo sa kanila. Humarap si Jesus sa gitna ng kaguluhan. Si Jesus humarap sa gitna ng kaguluhan ng kanilang buhay. Anong ibig sabihin nito? Ito, na meron tayong Diyos na hinaharap tayo sa ating mga sakuna sa buhay. Maaari namang ang ating Panginoon, maghintay na lamang siya doon sa kabilang ibayo. Pero minarapat niya na harapin ang kanyang mga alagad sa gitna ng kanilang unos sa buhay. Yung Diyos natin ganito. Ang Diyos natin hindi naghihintay ng perpektong kondisyon upang mahalin tayo, upang lapitan tayo. Kadalasan siguro ganun yung iniisip natin, siguro dapat perpekto muna yung kondisyon ng aking buhay, dapat maganda muna yung kondisyon ng aking buhay bago ko haharap sa Diyos. O baka ganito rin yung ginagawa natin sa iba. Tsaka ko lamang siya mamahalin, tsaka ko lamang siya papansinin kapag maayos ng lahat sa kanyang buhay. Hindi ganun ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ang pagmamahal ng Diyos sa atin, katulad ng ginawa ni Jesus, nilalapitan niya tayo, humaharap siya sa atin, kahit pa sa kabila ng ating imperfection sa buhay. Hindi hinihintay ng Diyos na maging perpekto tayo upang lapitan niya tayo. At ito yung nakakatawa. Si Pedro at yung ibang mga alagad, nandun sa bangka, sila ay mga mangingisda. Kumbaga, dapat alam na nila kung saan yung direksyon ng hangin.
Kung pasalubong sila sa hangin, alam na nila kung paano sila magre-reroute. Alam nila kung paano pahupain ang kanilang sarili sa gitna ng unos sa dagat sapagkat sila'y mga mangingisda. Kadalasan merong ganun tayong kumpiyansa eh. Eksperto na ako sa ganitong bagay. Alam ko na yung gagawin ko. Matagal na akong guro, matagal na akong magulang, matagal na akong ganito, matagal na akong eksperto sa aking trabaho. Pero nagigitla pa rin tayo. Darating ang unos sa buhay na yung ating mga kasanayan, yung ating mga expertise, hindi natin magagamit. At ito, si Pedro at ang ibang mga alagad, oo nga't sila'y mga mangingisda, pero tinabunan pa rin sila ng takot. Bakit? Sapagkat may mga pagkakataon sa ating buhay na hindi na natin kayang panghawakan pa yung pagtitiwala natin sa ating sarili, pagtitiwala sa ating mga kasanayan. Darating ang punto sa ating buhay na talagang ang biyaya na lamang ang Diyos ang magtataguyod sa atin. Si Pedro, nung nakita niya si Jesus, sabi niya, Panginoon, kung mamarapatin mo, hahayaan mo kong lumapit sa iyo at maglakad sa ibabaw ng tubig. Alam nyo, sa isang banda, pwede nating maunawaan yun bilang katapangan ni Pedro. Na meron siyang katapangan na siya ay lalakad sa tubig at lumapit sa Panginoon. Pero sa isang banda, baka si Pedro din ay napahiya. Napahiya siya sa kanyang mga kasama na siya ay mangingisda, hindi nila alam kung anong gagawin. And to save his face, sasabihin na lamang niya, may gusto kong patunayan, gusto ko rin lumakad sa tubig. Ganon din tayo minsan. Kapag napapahiya na tayo sa buhay, kapag wala nang gamit yung ating mga karanasan, yung ating mga expertise, we compensate. Meron pa rin tayong gustong patunayan. At ganon din sa ating relasyon sa Diyos. Minsan, may gusto tayong patunayan sa Diyos. Pero wala tayong dapat patunayan sa Diyos. Hindi natin kailangang lumakad sa ibabaw ng tubig. Ibig sabihin, hindi natin kailangang lumakad sa ibabaw ng ating mga suliranin. Diyos ang mag-aahon sa atin. Kaya nga nakakaskandalo ito sapagkat ano bang dapat natin gawin upang matanggap natin o makuha natin yung pag-ibig at kaligtasan ng Diyos? Wala. Wala. God loves us all the same. Mahal tayo ng Diyos, wala tayong dapat gawin o patunayan sa Kanya. At anong kailangan natin gawin? Ito, yung nangyari kay Pedro. Si Jesus, nung papalubog na si Pedro sa tubig, hinawakan ni Jesus ang kamay ni Pedro at sinagip siya sa tubig. Kadalasan, kapag meron tayong suliranin problema sa buhay, yung ating mga kamag-anak, yung ating mga kaibigan, kadalasan anong sinasabi natin sa kanila? Kumapit ka lang sa Diyos. Kumapit ka lang sa pagtitiwala mo sa Diyos. Kumapit ka sa Kanyang kapangyarihan. Maganda na tayo'y kumakapit sa Diyos. Pero alam nyo, may mga pagkakataon talaga sa buhay na talagang lupaypay na ang ating katawan, lupaypay na tayo, ni ang pag-unat ng ating kamay patungo sa Diyos ay hindi na natin kayang gawin. Na ang paghawak sa Diyos, pagkapit sa Diyos, wala na tayong kapangyarihan upang gawin iyon. Pero ito yung mabuting balita. Ang mabuting balita ay ito. Ang Diyos ang kakapit sa atin. Ang Diyos ang maghahango sa atin. Na kahit tayo ay bumitaw, kahit tayo ay mawalan ng lakas upang kumapit sa Diyos, Diyos ang nagtitindig sa atin. Diyos ang kumakapit sa atin. Kung kaya nga ang tanong ay hindi ganito, paano ako kakapit sa Diyos? Hindi yun ang tanong. Ang tanong ay ganito, am I allowing myself
to be touched by God? And am I allowing myself to be embraced by God? Hinahayaan ko ba ang aking sarili na magpasakop sa yakap ng Diyos? Hinahayaan ko ba ang aking sarili na magpasakop sa Kanyang kalooban? Na kahit ako'y mahina, kahit ako'y walang lakas na kumapit sa Diyos, hinahayaan ko ang Diyos na kapitan ako. Alam nyo, mahirap yun. Bakit? Sapagkat ito yung unang takot natin, ito yung ating fundamental fear, na mawalan tayo ng kontrol. Gusto natin tayo yung humawak sa lahat ng bagay sa punto na gusto na rin nating hawakan ng Diyos upang kontrolin natin. Hindi. Kailan tayo nagpapasakop sa yakap ng Diyos? At kalaunan, masasabi natin, Oo, Panginoon, wala na akong kontrol. Ikaw na ang bahala. Ikaw na ang kumapit sa akin. Mga kapatid, ito yung hilingin nating biyaya sa Diyos. Na una, pinapakita sa atin ni Jesus na bago tayo gumawa ng malalaking desisyon sa buhay, tayo ay maglaan ng panahon na makinig sa tinig ng Diyos na nangungusap sa katahimikan. At pangalawa, hinahayaan ko ba ang aking sarili na kapitan ng Diyos, na hawakan ng Diyos, at magpasakop sa Kanyang pag-ibig? Nang sa gayon, siya ang maghari sa ating buhay, siya ang maglingap sa atin, at magligtas sa ating buhay.